Mag-isip ka ng sandaling muntik ka mawalan ng hininga dahil sa ganda ng iyong nararanasan. Pwede itong unang tanaw mo sa mga kabundukan ng Sagada, ang pagtawid mo sa ibang dimensyon sa gitna ng gitar solo ng paborito mong kanta, o yung unang beses mong nasilayan ng muka ng taong mamahalin mo buong buhay. Ang tawag dito, oh. Sa Filipino, madalas nating tawaging paghanga o pagkamangha. At ayon sa siyensya, hindi lang basta emosyon ito. May biological effect ang O sa katawan at isip. At maaaring ito rin ang sikreto para sa isang makabuluhan at epic na buhay. Ano ba ang nangyayari sa katawan kapag nakakaranas tayo ng O? Sa mga pag-aaral, nakitang bumabagal ang ating heart rate, bumababa ang blood pressure, at tila lumalawak ang ating paghinga. Parang sinasabihan ka ng katawan mo, huminto ka muna, pansinin mo to. Mas malaki to kaysa sa sarili mo. Nakaka-apekto rin ito sa utak. Ang O ay tumatama sa prefrontal cortex at default mode network, mga bahagi ng utak na may kinalaman sa ego at self-referential thinking. Kapag na-activate ito, pansamantalang humihina ang focus sa ako at lumalakas ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang mas malawak na kabuuan. Hindi lang ito basta pakiramdam. May konkretong benefits ang O. Ayon sa mga psychologist gaya ni Dacher Keltner, ang regular exposure sa O ay nagpapataas ng empathy o pagtayo sa paa ng iba, nagpapalakas ng immune system, at nakakapagpababa ng stress. Sa madaling salita, mas nagiging resilient ang isang taong marunong humanga. Isipin mo, sa panahong puno ng ingay, galit, at kompetisyon, ang O ang nagbabalik sa atin sa pagiging tao. Ito ang nagbibigay ng balanse, ng humility, at ng pakiramdam na kahit maliit tayo, ay bahagi pa rin tayo ng isang epic na kwento. Pero paano natin magagamit ang siyensyang ito upang magkaroon ng epic life? Ang sagot, hanapin ang O sa lahat ng bagay. Hindi mo kinakailangan bumiyahe palayo. Kahit pagmasdan lang ang ulap sa hapon, o pagmasdan ng paglubog ng haring araw upang magbigay daan sa mga bituin at buwan. Ang isang tula, No matter how hard he tries, he can never, ever be wasak. isang kanta, Yes, to dance beneath a diamond sky with one hand waving free. o isang pelikula ay pwedeng magbigay ng parehong epektong biological. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? Kapag nakikinig ka ng kwento ng isang kaibigan mong nagtagumpay, o kapag yakap mo ng mahigpit ang mga mahal mo sa buhay. At ang pinakamahalaga, hanapin din ang O sa proseso ng pag-aaral at pagtuklas. Kapag nagkakaroon ka na ng sense of euphoria kapag may bagong nalalaman o naiintindihan, doon mo rin mararamdaman ang misteryo at mahika ng sansinukob. Kung ang epic life ay hindi lang tungkol sa yaman, kasikatan, o impluwensya, kundi tungkol sa lalim ng iyong mga karanasan at saysay ng iyong bawat minuto dito sa mundo, malinaw ang mensahe. Gawing bahagi ng iyong araw-araw ang O. Ibig sabihin, mas maging grateful, passionate, enthusiastic, at curious sa lahat ng ginagawa. Isang simpleng hakbang, huminto, tumingin, Listen, look, and listen, and learn. at humanga. Sa ganitong paraan, ang biology ng O ay nagiging gabay mula sa tibok ng ating puso hanggang sa lawak ng ating pag-iisip para mabuhay ng epic.